Ang psychology ng paniniwala na ang mga santo ay kayang ipagkaloob ang kahilingan ng isang deboto ay sinasabing kombinasyon ng cultural, psychological at spiritual factors. Ito rin ay nag-e-enhance ng kanilang pag-asa, kaya ang mga tao ay mas nag-i-invest ng husto. Sila rin ay nakikita bilang mga role models at inspiration para sa iba, para magkaroon ng divine connection at personal aspirations. Maraming tao ang nag-a-attribute ng kanilang mga kahilingan sa mga santo, dahil sa kanilang perceived moral at spiritual authorities na maaaring maimpluwensyahan ang outcomes ng kanilang mga panalangin. Ipinapakita ng mga paniniwalang ito ang complex interplay sa pagitan ng human psychology, cultural narratives, at spiritual practices na humuhubog sa paniniwala natin sa mga kahilingan at mga supernatural. Sa loob ng maraming siglo, ang mga kultura sa buong mundo ay naakit sa konsepto ng pagtupad sa kahilingan at paniniwalang merong isang figure na kadalasang mystical or supernatural sa likod nito. Sinasabing mayroon itong kakayahang ipagkaloob sa mga individual ang katuparan ng kanilang innermost longings at deepest desires. Ito ay reflection ng countless myths at legends mula sa iba't ibang kultura. Ngunit ano nga ba ang psychology sa likod ng ganitong paniniwala at ano ang mga nakatagong katotohanan sa ilalim ng shimmering surface ng wish granting? Ang pagkakaloob ng mga kahilingan ay hindi lamang magic, ngunit ito ay tungkol sa power, desire, at ang mga consequences na sumusunod kapag nagsanib ang mga puwersang ito. Mula sa benevolent fairy godmothers hanggang sa capricious genies, ang mga nilalang na may kakayahang mag-grant ng wishes ay nagsisilbing refleksyon ng ating sariling ambitions, fears, at ang mga potential unchecked desire. Sa various cultures, ang mga Diyos, Santo, at Espiritu ay madalas na ugnay sa kakayahang magbigay ng mga kahilingan. Sa ilang mga Native American traditions, pinaniniwalaan na ang certain animal spirits ay may kapangyarihang magbigay ng favors or blessings. Sa Hindu mythology naman, ang ilang mga Diyos ay kilala sa pagbibigay ng mga biyaya sa mga deboto na nagpapakita ng walang hanggang pananampalataya. Madalas ginagawa ng isang individual ang paghiling para mapatunayan ang kanilang worthiness o ma-overcome ang mabibigat na challenges. Sinasabing ang kasagutan sa kahilingan ay meron ding iba't ibang anyo, tulad ng pagpapalinaw sa kaisipan ng isang tao para masolusyonan ang kanyang problema. Ang iba naman ay sinasabing nagkaroon sila ng tapang para gawin ang kanilang matagal ng kinatatakutan. Ipinapahiwatig ng elementong ito na ang wish fulfillment requires more than just luck. Nagdedemand ito ng personal growth, development ng positive qualities ng isang tao, actions at pagsusumikap. Sinuri ni Sigmund Freud ang konsepto ng wish fulfillment bilang isang fundamental drive sa isip ng tao. Sinabi rin nito na ang mga dreams, fantasies, maging ang pang-araw-araw na actions, ay madalas motivated ng ating mga unconscious desires at expression. Ang paniniwalang ito ay nakakaapekto sa ating primal need, sa instant gratification na ang ating mga kahilingan ay maaring matupad balang araw. Sinasabing ang paghiling ay nagpo-provide ng sense of control sa mundong kadalasang puno ng gulo at uncertainty. Sa pamamagitan ng pagfo-focus sa posibleng outcome, nararamdaman natin ang pag-asa sa kabila ng hinaharap na challenges at difficulties. Ang mga kahilingan ay maaaring maging positive o negative, depende sa context at sa taong gumagawa nito. Ang positive wishes ay kadalasang nag-e-express ng support, encouragement, at good intentions. Habang ang negative wishes naman ay nagko-convey ng disappointment at criticism. Mahalaga na isaalang-alang ang relasyon at ang sitwasyon kapag nagpapahayag ng mga hiling, dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa damdamin at pananaw ng nakakatanggap. Ang ilusyon ng wish granting ay maaaring maging detrimental kung ito ay pumipigil sa atin na magkaroon ng mas maayos na buhay at nagtuturo sa atin na takasan ang responsibilidad sa ating mga actions. Ang paniniwalang ito ay galing sa ating mayamang kasaysayan na patuloy nating kinamamanghaan. Ito rin ay nagsisilbing reminder na ang ating deepest desires, aspirations sa better future, at ambition ay maaring matupad. Ang gratitude sa mga bagay na mayroon na tayo ay maaaring mabawasan, ganun din ang perceived need para sa external intervention, at maging ang sense of contentment kung ang lahat ng kahilingan ng mga tao ay magkakatotoo. Ang tunay na kasiyahan ay madalas na nagmumula, hindi sa effortless wish fulfillment, kundi sa mga hamon sa buhay na ating nalalampasan, at sa pagkamit sa ating mga pangarap sa pamamagitan ng ating sariling pagpupursige.
Ano nga ba ang mga kahilingan ni Marcelo Antelo at bakit kailangan niyang magsakripisyo ng buhay ng isang tao, linggo-linggo, na naging dahilan para siya ay habang buhay na makulong? Si Marcelo Alejandro Antelo, na kilala rin bilang Marcelito, ay pinanganak noong taong 1988 sa pinakamahirap na lugar sa Buenos Aires, na kapital ng bansang Argentina. Sa kabila ng pagkakaroon ng hikahos na buhay, ang ama nito ay isang alcoholic at may malubhang drug addiction. Ang kanyang lola rin ay merong history ng pagkakalulong sa alak, habang ang batang Marcelo ay madalas namang nakakaranas ng pananakit galing sa kanyang sariling ina. Lumaki siya na walang emotional support sa isang dysfunctional family na may profound instability. Ito ay nailarawan ng paulit-ulit na evictions na nagpuwersa sa pamilya para madalas na lumipat sa mga lugar na hindi maayos at hindi ligtas. Ang ganitong kapaligiran ay naglantad sa kanya sa murang edad na ang domestic violence ay laganap, tulad ng mga physical confrontations sa pagitan ng kanyang mga magulang at ang mas malawak na cycle of abuse na namamayani sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Nagsimulang magpakita si Antelo ng mga initial signs ng behavioral issues, kabilang ang involvement nito sa mga petty delinquency, gaya ng minor thefts at street-level disturbances na karaniwan sa komunidad na may mataas na antas ng kahirapan. Ang mga unang infractions na ito ay sumasalamin sa pinagsama-samang epekto ng kanyang magulong upbringing at lack of guidance na nagsiset ng pattern sa paglabag sa ilang authority figures. Noong early adulthood, na-develop ni Marcelo ang matinding pagka-addict sa coca paste na karaniwang kilala bilang pako sa Argentina. Ito ang humubog sa kanya sa kabila ng pagkakaroon ng environment na puno ng substance abuse, kabilang ng drug dependency ng kanyang ama at pagkalulong ng kanyang lola sa alak. Bilang isang teenager, hinarap ni Antelo ang karagdagang rejection nang paalisin siya ng kanyang ina sa kanilang tahanan nang nadiskubre nito ang involvement ng binatilyo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at sa kanilang ongoing conflicts. Siya ay lumipat sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sa pagitan ng edad na 17 hanggang 19, si Marcelo ay pumasok sa multiple rehabilitation programs at centers para malunasan ang kanyang addiction, ngunit lahat ng ito ay unsuccessful. Ito ay mas nagpahirap sa kanyang isolation at nag-fuel sa kanyang erratic behavior. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang tiyuhin ay pumanaw dahil sa isang konfrontasyong nauwi sa physical assault na agad nitong kinamatay. Dahil sa wala na itong mapupuntahan, si Marcelo ay napadpad sa Villa 11114 Shantytown na malapit lamang sa Baguio Floors na nasa lungsod ng Buenos Aires. Ito ay isang lugar na kilala sa poverty, drug trafficking, at social exclusion. Ang Shantytown ay isang settlement ng mga improvised building na tinatawag ding shanties o shacks. Ang mga tahanan dito ay karaniwang ginamitan ng mga cheap building materials. Ang naturang lugar din ay kadalasang walang adequate infrastructure, tulad ng proper sanitation, safe water supply, electricity, at street drainage. Ang ganitong lugar din ay sinasabing isang informal settlements na nagiging silungan ng mga mahihirap na pamilya. Doon namuhay si Marcelo bilang palaboy. Ito ay madalas naghahanap ng pansamantalang masisilungan, tulad ng simbahan at minsan ding nanunuluyan sa mga nakakasalamuha. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay mas nagpalala sa kanyang drug consumption at na-involve din sa local narcotics networks. Sa edad na 20, si Marcelo ay pinaalis naman ng kanyang buntis na nobya na nagngangalang Brenda dahil sa pagiging bayolente nito na kaugnay ng kanyang addiction sa illegal drugs. Ito ay naiwang walang anumang uri ng stable support. Mag-isa at walang tirahan, dahilan para mas lumala ang pagkakalulong nito sa ipinagbabawal na gamot. Ito ay napadpad sa Rivadavia area at napunta sa isang simbahan na tinatawag nilang God in Force Church. Nakibahagi siya sa kanilang prayers at ilang activities para malunasan ang kanyang addiction, pero tulad ng mga una niyang sinubukan, walang nakatulong sa kanya na talikuran ang naturang bisyo. Nagsimulang sambahin ni Antelo si San La Muerte, na isang figure na associated sa death, protection, at supernatural intervention. Sa simula ang lalaki ay sumasali sa mga evangelical groups at pumasok sa ilang sekta para mas mapalalim ang kanyang debosyon. Naging sentro ng kanyang paniniwala ang isang kaisipang meron silang kasunduan ng naturang santo, kung saan sinasabing ipinangako nito ang lingguhang sakripisyo upang masiguro ang personal at pampamilyang proteksyon, pati na rin ang steady supply ng ipinagbabawal na gamot. Isang pangako na iniulat na kanyang idinokumento sa isang video.
Ang pagkakaugnay na ito ay nagbigay ng distorted sense sa kanyang chaotic existence. Dahil sa lumalalang addiction, madalas din itong napapaaway sa mga dealers. Minsan din itong nabaril sa kanyang kaliwang tagiliran na nagresulta ng matinding damage sa kanyang kidney, dahilan para ito kinailangang tanggalin. Bandang 6 ng gabi, noong February 21, 2010, sinasabing ginawa ni Marcelo ang una nitong violent attack sa Villa 11114 sa Bajo Flores area, kung saan laganap ang kalakalan ng droga. Tinarget nitong nakawan ang isang local resident na kinilalang si Jorge Diaz de Armas. Si Diaz ay sinasabing mayroong kaugnayan sa mga local drug disputes sa kanilang baryo. Ito ay naglalakad sa kahabaan ng Bonorino Street na malapit sa 1900 block matapos mamili ng soft drink nang lapitan siya ni Antelo. Paulit-ulit itong binaril ni Marcelo gamit ang 9mm pistol nang sabihin ng lalaki na wala siyang pera. Ito ay tinamaan ng bala sa tiyan at sa magkabilang binti. Kahit na bumagsak dahil sa mga natamong injuries, nagawa pa ni Diaz na makahingi ng tulong at kaagad na naisugod sa Piñero Hospital, kung saan siya ay sumailalim sa emergency medical intervention na sumagip sa kanyang buhay. Ang non-fatal assault ay nagpapakita ng growing reliance nito sa firearms. Ang insidente din ay nagmarka ng simula ng escalating violence ni Antelo mula sa petty crimes hanggang sa lethal confrontations na may kaugnayan sa kanyang personal grudges sa mundo ng droga. Matapos makarecover, agad na tinuro ni Diaz si Marcelo bilang attacker. Si Marcelo Antelo ay inaresto at kinulong sa mga kasong armed robbery at attempted murder. Sa kabila ng mabigat na kasong sinampa sa kanya, ito ay nakulong lamang ng ilang linggo bago nakalaya. Ang pangyayari ay sinasabing nagbigay kay Antelo ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang paghahasik ng karahasan sa kanilang lugar. Napatay naman si Rodrigo Escura, 27 years old, na isang philosophy student, noong April 11, 2010, sa Barrio Rivadavia area sa Bajo Flores. Lumabas ito para humanap ng droga, bandang 2:00 ng madaling araw, nang nakasalubong nito ang The Kindergarten Boys, o ang underage gang, na pinamumunuan ni Marcelo. Ang pagpatay ay naganap matapos ang tangkang pagnanakaw na nauwi sa execution-style homicide. Sa kabila ng pagsunod ni Escura na ibigay ang kanyang mga daladalang gamit, binaril pa rin ito ni Antelo ng isang beses sa dibdib gamit ang isang 9mm pistol na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Ang kanyang bangkay ay natagpuan pagkaraan ng ilang sandali sa isang pampublikong kalye. Ang pangyayari ay nakakuha ng local attention dahil sa mga sunod-sunod na karahasang nagaganap sa lugar. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis sa karatig na bayan ng Comisaria 38 at agad nilang sinecure ang area. Sinimulan din ang initial investigation sa pinaghihinalaang drug-fueled homicide. Si Escura ay sinasabing isang drug addict na naninirahan sa Palermo, kasama ang ama nitong si Horacio. Ang lalaki ay nangangarap na maiayos ang kanyang buhay matapos ang trip nito sa Mexico. Nagsimula rin ito ng therapy para mawala ang kanyang addiction ilang buwan bago ang kanyang murder. Gayunpaman, walang kinilalang immediate suspect sa krimen at ang kaso ay nanatiling unsolved sa loob ng ilang buwan. Patuloy pa rin ginagawa ng mga otoridad ang kanilang makakaya sa gitna ng mga hamon sa pagkuha ng ebidensya sa isang lugar na may mataas na crime rate. Sinasabing inambush naman si Dario Romero mula sa likuran nang lumabas ang lalaki para maglaro ng football sa malapit na field. Ang pamamaril ay naganap noong June 14, 2010 sa Barrio Rivadavia sa Bajo Flores sa siyudad ng Buenos Aires, bandang 8 ng gabi. Nakaligtas si Romero sa pag-atake matapos itong madala agad sa Piñero Hospital. Ito ay nagtamo ng life-altering injuries sa kamay dahil sa tama ng shotgun-type firearm. Dahilan para putulin ang bahagi ng kanyang hinlalaki sa kaliwang kamay. Nagbigay din ang lalaki ng mahalagang detalye sa nangyaring insidente sa kabila ng natamong trauma at itinuro si Marcelo Antelo bilang perpetrator. Ayon sa salaysay ni Romero, mayroong tumawag sa kanya mula sa likuran. Nang nilingon, nakita niyang nakatutok na sa kanya ang baril na hawak ni Antelo. Maswerteng naiangat di umano niya ang kaliwang kamay nang barilin siya ng lalaki. Ang non-fatal assault ay nagmula sa sinasabing personal na alitan ng dalawa. Ito ay mas lumala nang pinalayas ng biktima si Antelo sa bahay na tinutuluyan ito na pag-aari ni Jorge Mansilla sa 1018 Barrio Rivadavia. Ang naturang pangyayari ay nagpakita ng growing boldness ng lalaki sa pagsagawa ng mga krimen.
Naiulat din na ito ay tumatawa pa habang kalmadong nililisan ang lugar ng insidente. Pinaigting naman ng pangyayari ang takot ng mga residente sa tight-knit community ng Bajo Flores. Marami na rin ang sinasabing pag-atake na nasaksihan ng mga residente, pero dahil sa takot na madamay, walang nagre-report sa mga otoridad. Napatay naman si Jorge Mansilla, 40 years old, sa harapan ng kanilang bahay sa Rivadavia, isang lugar na kilala sa notorious drug-related activities. Ayon sa autopsy, ang lalaki ay namatay dahil sa tinamo nitong injury mula sa close-range shots. Ang pamamaril ay naganap bandang 2:30 ng madaling araw, noong August 8, 2010. Ilang oras matapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Mansilla, isang kilalang mekaniko naman ang napabalitang nabaril. Ang biktima ay kinilalang ang 30 years old na si Mario Quiero, na nagtamo ng minor injuries mula sa stray bullets. Ang pagbaril ay nangyari sa kalapit na garahe, na nasa first floor ng bahay ng biktima, bandang 10 ng umaga sa parehong araw. Nai-report din ng contemporary media na ang proximity ng mga sunod-sunod na krimen sa villa ay malalapit lamang, dahilan para magsimula ang espekulasyon na ang mga ito ay merong serial connection. Inilarawan din ang mga scenes bilang chaotic ambushes dahil sa tumataas na tensyon tungkol sa narcotics territory control. Isa sa mga unang rumesponde sa krimen ay si Inspector Christian Milano ng Argentine Federal Police. Ayon sa ginawang autopsy kay Jorge Alberto Mansilla, ang cause of death nito ay ang tama ng baril sa kanyang ulo at dibdib na dahilan ng internal bleeding. Ayon pa sa report, nakuha pa ang bala ng 9mm caliber sa upper lobe ng kaliwa nitong baga. Isang linggo matapos ang pag-atake, kina Mansilla at Quiero, natagpuan naman na nakahandusay sa isa-isang kalsada, sa kanto ng Calle Coria, ang wala ng buhay na katawan ng dalawang lalaki. Sila ay kinilalang sina Alberto Raul Cabrera, 28 years old, at Pablo Federico Zanyuk, 26 years old. Ang pamamaril ay naganap noong August 15, 2010, bandang 9 ng gabi, sa house number 107, sa Coria Street sa lungsod ng Buenos Aires. Ayon sa ginawang autopsy ng Forensic Medicine Division of the Federal Police, si Zanyuk ay nagtamo ng tama sa kanyang ulo, sa kanyang panga, at sa kanang sintido, na ikinamatay agad ng lalaki. Habang si Cabrera naman ay sinasabing binaril ng 9 na beses sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ang mga tama ng baril ng dalawa ay sinasabing at close range. Ang brutal at close proximity ng mga pagpatay in rapid succession ay nagpa-intensify ng police responses sa bayan ng Comisaria 38. Pinag-igiri ng mga otoridad ang manhunt sa tinuturong suspect sa mga krimen na si Marcelo Alejandro Antelo. Noong August 28, 2010, bandang 4:30 ng hapon, isang grupo ng kalalakihan ang nilapitan ni Federal Police Officer Christian Martin Moreno na mga nakaupo sa sidewalk ng Avenue Bonorino sa Oceana na nasa baryo ng Rivadavia para sa isang routine patrol. Agad nitong napansin ang isang lalaki na kumikilos ng kakaiba at animoy hindi mapakali. Nakita rin umano ng opisyal na ito ay lalong kinabahan ng pumarada ang patrol car, kaya nagdesisyon itong lapitan ang lalaki na bigla namang tumayo at tinangkang tumakas. Nang bumaba si Jose Merino, na siyang patrol car driver, doon nakita ng officer na bumunot ng baril ang lalaki habang nakatingin pa rin sa nakaparadang sasakyan. Dahil malapit lamang ang pulis sa lalaki, agad niya itong nasunggaban para pigilang magpaputok at nakipagbuno para makuha ang tanga nitong baril. Sinasabing nagtamuri ng minor injuries ang kinilalang lalaki na si Marcelo Alejandro Antelo, na agad din napatawan ng paunang lunas ng ito ay na-detain sa police station. Ang ginawa ni Officer Moreno ay naaayon sa batas sa ilalim ng Article 230 ng National Criminal Procedure Code. Ang pag-aresto ay nangyari 13 days matapos magsagawa ang mga opisyal ng active patrols at surveillance sa lugar na direktang nakatulong sa eventual apprehension ng 22 years old na suspect. Agad na sinuri ang semi-automatic Browning pistol na nakuha kay Antelo at doon na pag-alaman na ito ay merong inscription ng Policia Federal Argentina at serial number 012841. Bukod sa baril meron ding nakuhang 8 9mm Lajer bullets at 2 9mm bullets na meron ding inscription na Lajer at blue tip. Ayon sa investigasyon ang naturang armas ay pagmamay-ari ni Agent Benitez ng 36th Precinct. Ang officer di umano ay nasa intersection ng Perito Moreno at Sáenz nang lapitan ng 3 lalaki sa Kabinugbo.
Sinasabing ang naturang armas ay nahulog mula sa pulis na agad na kinuha ng isa sa mga attacker bago umalis. Ang insidente ay sinabing naganap noong March 26, 2010. Pinaghihinalaang nasa posesyon na ni Antelo ang naturang armas simula nang ito ay makuha kay Officer Benitez. Ang stolen firearms ay na-airport din ng opisyal sa kaparehong araw. Sinagawa din ng Ballistics Division ng Argentine Federal Police ang forensic examination sa baril at sinasabing nasa maayos na kondisyon at suitable for firing. During interrogation, mariing itinanggi ni Antelo ang anumang involvement sa mga krimen, pero kalaunan ay umamin din at iniugnay ang kanyang mga aksyon sa isang kasunduang ginawa para kay San La Muerte. Sinabing ayon sa kanilang kasunduan, kailangan niyang pumatay linggo-linggo, kapalit ng patuloy na supply sa kanya ng droga, personal prosperity, at protection ng kanyang pamilya. Si San La Muerte, na tinatawag ding Saint Death, ay isang santo na may anyong kalansay na sinasamba sa Argentina, particularly sa mga probinsya ng Corrientes, Misiones, Chaco, at Formosa. Pinaniniwala ang nagsimula ang kultong ito sa mga katutubong Guarani, kasunod ng pagpapaalis sa mga misyonaryong Heswita noong 1767. Ayon sa paniniwala ng mga tao, siya ay isang monghe na nakulong at namatay sa gutom matapos ang maling akusasyon. Ang pagsamba kay San La Muerte ay nag-evolve sa paglipas ng panahon. Sinasabing ang incorporating elements ay mula sa parehong paniniwala ng mga traditional indigenous religions at pananampalataya ng Roman Catholicism. Ito ngayon ay kinikilala bilang bahagi ng broader cultural heritage ng bansang Argentina. Si San La Muerte ay merong malaking numero ng followers sa mga preso at shantytowns sa ilang Spanish-speaking countries tulad ng Argentina, Mexico, Paraguay at Brazil. Ayon kay Daniel Squimler ng BBC sa Buenos Aires, ang mga spiritual followers ni San La Muerte ay nananalangin dito para humingi ng favors tulad ng manalo sa isang laban o protektahan ang ani, ngunit ginagamit din ito ng iba para ipanalangin ang kamatayan ng kanilang mga kaaway. Itinuturing si San La Muerte bilang tagapangalaga ng mga taong itinatakwil at inaapi ng lipunan. Ito ay kinilala bilang patron ng mga kriminal at ng mga bilanggo. Pinaniniwala ang pinagkakaloob din ni San La Muerte ang anumang kahilingan ng kanyang mga deboto. Nagsimula ang investigasyon sa mga krimen ni Marcelo Antelo noong pangalawang bahagi ng 2010. Ito ay nailink ng mga pulisya sa serye ng pamamaril at pagpatay sa mga magugulong komunidad sa Buenos Aires mula February hanggang sa kalagitnaan ng August. Pinangunahan ng lokal na pulisya mula sa Comisaria 38 ang immediate post-arrest investigation. Nakipag-ugnayan din sila sa mga forensic experts upang patatagin ang mga ebidensya laban kay Marcelo Antelo. Ang ballistic analysis ay naging central evidence para mayugnay ang mga nakuhang bala sa mga biktima sa na-recover na 9mm pistol sa lalaki. Nakumpirma rin na ang baril ay ginamit sa hindi bababa na 4 na confirmed homicides. Ang pagpatay kay Rodrigo Escura ay ang sinasabing first confirmed homicide ni Antelo na naganap noong April 11, 2010. Ang pangyayari ay nagpahiwatig ng emerging pattern ng paggamit nito ng baril sa kanyang mga pag-atake, na katulad ng naunang non-fatal shooting kay Jorge Diaz Armas na kinasangkutan din ng lalaki. Si Antelo ay naiugnay lamang sa krimen ni Escura kalaunan sa pamamagitan ng ballistic analysis na nagmatch sa nakumpiskang baril noong August. Hindi alam ng kindergarten gang na maraming nakakita sa pangyayari at merong pang nakakuha ng video ng pag-atake. Isang lalaking nagngangalang Eduardo Gustavo Leal ang pumunta sa police station para magbigay ng kanyang statement. Ayon sa lalaki, narinig niya ang kumusyon sa pagitan ng biktima at ng ilang lalaki, kasunod ang sunod-sunod na putok ng baril. Pinatotohanan naman ni Dixon Vladimir Lara Ramirez ang salaysay ni Leal dahil tulad nito narinig din niya ang buong pangyayari. Ang pag-atake naman kay Mario Quiero noong August 8 sa bahay nito sa Barrio Rivadavia bandang alas 10 ng umaga ay nagsimula nang hindi ginawa ni Quiero ang sasakyan ni Axel, na kaibigan naman ni Antelo. Sinabi rin umano ni Quiero na ibinalik na niya ang binayad ng lalaki, kaya wala na siyang obligasyon na gawin ang sasakyan na ikinagalit naman ni Antelo, saka nagpaputok ng multiple rounds hanggang sa mag-jam ang 9mm pistol nito, dahilan para si Quiero ay makatakbo at makatakas. Pinaputukan din ng baril ni Antelo ang bahay ni Quiero at umalis lamang ito nang binigyan ng asawa ng biktima ng 150 Argentine peso o 6 Philippine peso.
Nagbanta rin ito na babalikan ang biktima. Napag-alaman na si Marcelo ay na-evict naman sa bahay ni Jorge Mansilla. Ang bahay ay sinasabing tinutuluyan ng ilang kilalang adik sa lugar. Bandang 2:30 ng madaling araw, bumalik si Antelo at inambush si Mansilla sa kanyang bakuran, kung saan siya ay binaril sa ulo at dibdib gamit ang 9mm pistol. Ang insidente ay sinasabing dahil sa conflict sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga biktimang sina Pablo Zanyuk, 26 years old, at Marcelo Cabrera, 28 years old, ay hinold up di umano ni Antelo, kasama ang isang hindi pa nakikilalang kasabwat, habang ang mga ito ay bumibili ng droga. Matapos makuha ang mga gamit ng biktima, sila ay binaril pa rin ni Antelo ng malapitan. Ang kaso ay mas pinagtibay ng additional witness identifications, isang video recording ng pag-atake, at testimonya mula sa mahigit 100 individuals na nagbigay ng crucial corroboration. Sa patuloy na investigasyon, lumabas ang pangalang Santos Valeroso Vargas na pinaghihinala ang biktima rin ni Antelo. Ang krimen nito ay nangyari ilang araw matapos nitong atakihin si Jorge Diaz noong February 21, 2010. Kasama di umano ni Santos Valeroso Vargas, ang mga kaibigang sina Johnny Choque Jacaralla at Ovando Cuba nang lapitan sila ng 3 armadong kalalakihan noong February 24, 2010. Agad na tinutukan ng isang lalaki ng baril sa ulo si Vargas, saka kinuha ang pera nitong nagkakahalaga ng $800 o mahigit 47,000 peso. Pinadapa naman ng mga ito ang 2 kaibigan ni Vargas, saka kinuha ang fanny pack ni Jacaralla, ang wallet ni Cuba na naglalaman ng $400 o mahigit 23,000 pesos, at ang papeles ng sasakyan ni Vargas. Nang umalis ang 3 lalaki, sinubukan nilang isama si Vargas, pero ito ay tumakbo. Hindi pa nakakalayo ang lalaki ng ito ay barilin sa tapat ng isang bahay sa bayan ng Rivadavia. Ayon sa pahayag ni Choque Jacaralla, ang lalaking namaril ay approximately 5'7" ang taas, merong paayat na pangangatawan at maputi. Ito rin di umano ay nakasuot ng sombrero at jacket. Meron din itong kasamang 2 binatilyo na sa tingin niya ay mga nasa edad 14 or 15 lamang. Si Marcelo Alejandro Antelo ay pinaghihinalaan ng mga investigador na sangkot sa 2 pang karagdagang pagpatay sa parehong panahon. Kabilang ang pagpatay sa isang hindi pa nakikilalang biktima dahil sa tindi ng injuring natamo nito mula sa sunog. Pinagbatayan ng mga pulis ang pattern ng kanyang modus operandi para ito malink kay Antelo. Sinasabing ang paglaganap ng karahasan at ilang unsolved violent crimes sa drug-afflicted Villa 11114 area ay maaaring may connection din sa lalaki. Kasama sa mga pinaghihinalaang kaso ay ang pagpatay kina Pablo Villa at isang binatang kilala lamang bilang El Diablo. Ang tunay nitong pagkakakilanlan ay nananatiling mystery sa mga pulis. Sa kabila ng insufficient evidence para kasuhan si Antelo sa mga krimen, naniniwala pa rin ang mga opisyal sa possible connection nito dahil na rin sa ilang witness statements at autopsy na nagsasabing isang 9mm pistol ang pumatay sa 2 biktima. Ang mga tip mula sa mga saksi during investigation ay nagmungkahi ng similarities ng krimen tulad ng pag-target ng perpetrator sa mga individual sa liblib na lugar. May mga report na nagsasabing merong pang 3 o higit pang unconfirmed victims ang posibleng kagagawan din ni Antelo. Ang lalaki ay tinuturong involved sa mahigit 100 unsolved homicides sa lugar mula noong taong 2008 hanggang 2010. Ang mga kaso ay nananatili pa ring bukas dahil sa wala pang konkretong ebidensya para ito ma-connect kay Antelo. Kabilang sa mga hamon sa pagkumpirma ay ang kakulangan ng reliable eyewitness identifications. Maraming posibleng saksi sa fear-ridden community, pero ang mga ito ay nag-aatubiling magbigay ng statement sa mga otoridad dahil sa mga banta at ayaw nilang masangkot sa mga taong kilala sa mundo ng local drug trade. Ang pag-ikot na isinagawa ng mga opisyal ng Buenos Aires Police ay hindi naging sapat para makahanap ng mga witnesses sa mga unsolved homicide. Ito ay malinaw na nagpapakita ng difficulties sa paglutas ng mga kaso sa gitna ng laganap na karahasan sa lugar. Si Marcelo Alejandro Antelo ay opisyal na kinasuhan ng 3 counts of attempted murder kina Jorge Diaz de Armas, Dario Gabriel Romero, at Mario Cuero, at 5 counts of murder nina Rodrigo Escura, Jorge Mansilla, Pablo Federico Zanyuk, Marcelo Federico Cabrera, at Santos Valeroso Vargas. Bukod dito ang lalaki rin ay sinampahan ng kaso ng multiple robbery at illegal possession of firearm.
Dahil sa gruesome nature ng mga krimen ni Antelo, nakuha nito ang atensyon ng media at publiko. Ang lalaki ay sinimulang tawagin bilang the San La Muerte Killer. Nagsimula ang paglilitis kay Antelo noong August 6, 2012 sa 27th Oral Criminal Court sa Buenos Aires. Ang public prosecution team ay pinamunuan ni Attorney General Dr. Raul Omar Paul. Habang ang official public defender ni Marcelo Alejandro Antelo ay si Attorney Mara Ivana Carafa. Kahit na ang mga naiwang pamilya lamang ng kanyang mga biktima ang pinayagang makapasok sa loob ng korte, marami namang ibang kamag-anak ng mga ito ang matyagang naghihintay sa labas habang sumisigaw ng katarungan para sa mga yumaong mahal sa buhay dahil sa aksyon ni Antelo. Bagaman unang inakusahan sa 5 pagpatay, inadjust ng prosecutor ang focus ng proceedings sa 4 na confirmed homicides. Pinanatili naman ng defense ang innocence ni Antelo at sinabing ang lalaki ay ni-frame lamang at itinanggi din ang anumang kaalaman tungkol sa kulto ni San La Muerte na iniugnay ng mga investigador bilang prime motive. Hiniling ng prosecution team na patawan ng 25 years imprisonment ang lalaki, pero ang victims' representatives ay patuloy na nanindigan para sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa premeditated nature ng mga krimen. Hinailight din ng expert analysis ang potential psychological influence ni San La Muerte sa mga aksyon ni Antelo kahit na binawi nito ang kanyang initial confession. Ipinahayag din ng ilang saksi ang takot na baka sila ay balingan na nagresulta sa retractions ng ilang statement. Ito rin ang tinuturong dahilan ng pagtindi ng tensyon sa barangay ng Bajo Flores kung saan naganap ang mga krimen. Ang case number 3420 o ang sinasabing concealment ni Antelo ng weapon nang walang proper legal authorization. Hinamon ang desisyon ng presiding magistrate na umayon sa provision sa ilalim ng Decree 333 ng taong 1950. Ayon sa defense, hindi compatible sa guidelines ng Code of Procedure ang hakbang ni Federal Police Officer Moreno nang arestuhin nito ang akusado. Dapat di umanong merong mas mataas na pamantayan sa mga objective requirements para sa validation ng police actions ng walang court orders. Ayon kay Antelo, ang kanyang ginawang hakbang ay hindi para itago ang sinasabing firearm, kundi para protektahan ang kasama niyang anak na babae, pero siya di umano ay agad na hinuli ng mga pulis kahit wala silang nakuhang armas. Dahil sa consequence ng sinasabing nullity at absence of evidence, nahiwalay sa questionable police procedure, hiniling ng defense team ang acquittal ni Marcelo Alejandro sa kasong possession of illegal firearm. Sa case number 3502 o ang murder ni Rodrigo Escura, hiniling ng defense ang nullification ng kaso dahil ang sinasabing totoong perpetrator ay isang juvenile na walang pananagutan sa nangyaring pagpatay. Kinonsider din ng defense ang pananatili ng jurisdiction ng precautionary basis dahil sa inaasahan na maaaring maharap sa kaso ang isang menor de edad na kinilalang si Fabian Alberto Sotelo. Sa bansang Argentina, ang age of criminal responsibility ay 16 years old. Sinasabing ang individual na mas bata dito ay hindi maaaring ma-prosecute kahit na gaano pa kabigat ang ginawa nitong krimen. Ayon pa sa public defender, ang analysis ng testimonyang ibinigay ni Dixon Vladimir Lara Ramirez ay isang iconic case ng manipulation of evidence. Dinagdag pa na ang recognition nito sa lineup ay walang probative value dahil hindi nito direct na itinuro si Antelo bilang perpetrator, kundi kahawig lamang ng attacker. Hindi di umano sapat ang statement nito na ang pinakamatangkad na lalaki ang bumaril at ang pagbibigay ng description na base lamang sa suot na damit ay masyadong generic. Kinwestiyon din ng defense ang halaga ng mga binigay na testimonya ni Patricia Bogado, Brenda Garcia, at Mariana Villarreal dahil ang mga ito ay hindi consistent. Hindi rin dapat tinanggap ang testimonya ni Bogado dahil ito di umano ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa akusado na maaaring mag-compromise sa statement nito. Ang alleged confession ni Antelo na nakuhanan naman ng video ni Brenda Garca ay hindi rin daw matibay na evidence laban sa defendant dahil maaaring ang lalaki ay nagyayabang lamang sa dating kasintahan at para katakutan ng mga tao kahit hindi naman ito totoong isinagawa ang krimen. Hindi rin nakilala ni Mariana Villarreal ang signature na nakalagda sa kanyang pahayag na nagpapatunay na hindi ito ang kanyang true testimonial statement. Ang testimonya din ng ginang ay mas tumutugma sa ibang naganap na krimen. Ipinunto din na ang right to defense sa korte ni Marcelo Alejandro Antelo ay na-violate. Sa kabilang banda, ang mga testimonya di umano ni Brenda Garcia, Eduardo Leal,
Isauro Leal, at Victor Hugo Cruz Ramirez ay nagmumungkahi na ang pagkamatay ni Rodrigo Escura ay resulta ng struggle sa pagitan ng victim at perpetrator. Nagpropose din ang defense ng lenient legal classification ng krimen bilang isang simple homicide at hiniling na ibaba ang kaso sa involuntary manslaughter. Wala rin umanong sapat na evidence laban sa additional robbery charges. Ang statement ni Ramirez na isang matangkad na lalaki ang bumalik sa crime scene makalipas ang 20 minutes para kuhanin ang mga gamit ng biktima ay hindi maaaring idagdag sa kaso ni Antelo dahil hindi nito direct na kinilala ang akusado na gumawa ng naturang hakbang. Ang case number 3498 o ang attempted robbery kay Jorge Diaz de Armas. Ipinahayag ng defense ang iba't ibang batikos sa bigat ng testimonya ng biktima at ng iba pang lumabas na witness tulad ni Ruben Oscar Rotolo at Brenda Garcia. Ilang beses di umanong nag-hesitate si Rotolo sa kanyang mga sagot during trial. Meron ding pagkakaiba sa sequence of event na sinabi ni Diaz sa sinumpaan nitong testimonya. Ang ibinigay na approximate information ni Brenda Garca ay hindi din umano tumutukoy sa insidenteng kinasangkutan ng akusado. Hindi rin nakilala ni Diaz ang larawan ng akusado noong naganap ang line-up identification. Ito di umano ay nag-diminish ng bigat at convincing impact ng statement ng lalaki. Ipinaliwanag din ng defense ang sinasabing attempted robbery sa biktima ay hindi katanggap-tanggap dahil noong nakahiga ang lalaki at defenseless, nilisan lamang ni Antelo ang lugar nang walang kinukuhang anumang gamit. Ang insidente ay dapat maklasify bilang crime of minor injuries dahil wala ring sinumiting medico-legal ang biktima na maaaring magpatibay sa claim nitong ang attack ay intentional. Isinagawa ni Commissioner Walter Ruben Suarez, Agent Diego Mafia, at Agent Andrea Esposito ang photographic recognition procedures kung saan malinaw na tinuro ni Ruben Oscar Rotolo ang defendant bilang perpetrator. Tinalakay din during court trial ang case number 3498 o ang sinasabing attempted murder kay Mario Quiero. Kinuwestiyon ng defense ang evidentiary value na ibinigay ng trial court sa mga na-analyzed na proof. Ayon sa testimonya ng mag-asawang Mario Quiero at Vanessa Colin, merong di umano silang previous conflictual relationship kay Marcelo Alejandro Antelo. Nilinaw din ng defense na hindi nasaksihan ni Vanessa Colin, maging ni Romina Gomez ang insidente, dahil ang mga salaysay ng dalawang babae ay hindi tumutugma sa pahayag ng biktima at ng akusado. Ang mga ito rin ay hindi naaayon sa verified projectile marks na naiwan sa harapan ng bahay ng biktima. Kahit na sa harap ng kakulangan ng ebidensya, binigyang halaga pa rin ng hukuman ang value ng ballistic match sa nakuhang armas kay Antelo at sa balang ibinigay ni Quiero nang walang seizure report galing sa prosecutor's office. Ayon sa forensic examination na isinagawa sa sinumiting bala, sinasabing wala itong anumang ballistic imprint na tumugma sa baril na nakuha sa akusado. Ito ay patunay na walang direct connection ang bala kay Antelo. Questionable din umano ang araw ng pagsumiti ng naturang bagay sa mga pulis dahil inabot pa ito ng 5 araw. Pareho ding nabanggit ng biktima at ng misis nito ang pagkakaroon ng isang grupo ng kabataan na nagtatago ng mga armas sa isang bodega na located sa barangay ng Rivadavia. Ito di umano ang posibleng tunay na pinanggalingan ng naturang bala ayon sa defense. Dagdag pa nila na ang verification ng mga tama ng baril sa sasakyan ni Quiero ay hindi nagpapahina sa posisyon ng depensa dahil upang mabuo ang sequence na inilarawan ni Mario Quiero, ang mga tama ng baril na dapat napatunayan ay ang nasa bahay nito at hindi sa sasakyan. Sa kabilang banda, sinabi niya na ang application sa kaso, ayon sa Article 104 ng Penal Code o Abuse of Weapons, ay hindi nakatanggap ng sapat na response during trial. Ang kasong pag-atake naman kay Dario Gabriel Romero, na may case number 3500, ay wala di umanong batayan ayon sa defense, dahil sinabi mismo ni Romero na hindi niya nakita ang perpetrator. Ito din ay pinatutuhanan ni Argentine Federal Police Ricardo Gabriel Romero, na siyang kumuha ng statement ng biktima. Kahit na tinuro ni Romero si Antelo sa photographic identification, hindi naman ito nakadagdag sa bigat ng kaso, dahil ang dalawa ay matagal nang magkakilala. Binigyang diin ng depensa na ang pagpapanagot ng insidente kay Antelo ay nagmula sa mga pahayag ni Mariana Villarreal. Ang pagdadalawang isip din ng ginang nasagutin ang mga katanungan during trial ay nagkait sa depensa para ito ma-cross-examine. Wala rin umanong totoong witness ang nakapagturo kay Antelo bilang perpetrator sa naturang insidente.
Ang attempted homicide kung saan nasaktan si Jorge Mansilla ay dininig na may case number 3501. Ang pagkakasangkot ni Antelo sa kaso ay sinasabing nakabase lamang sa ballistic report na nagsasabing tumugma sa armas nito ang balang ginamit sa insidente na kumitil sa buhay ni Mansilla. Dinitali din sa Caesar report na merong isang bala ng 9mm pistol at 2 bala ng .45 caliber ang nakuha sa crime scene. Ang pag-iisang tabi rin sa evidence na posibleng merong ibang bumaril sa biktima ay base di umano sa sinumiting bala ng 9mm pistol nang dininig ang pag-atake kay Mario Quiero. Gayunpaman, nag-endorse ang korte sa posibilidad na ang akusado ay merong 2 uri ng baril na parehong ginamit sa naturang pag-atake. Hiningan din ng defense ang prosecution team ng necessary explanation kung bakit kailangang baliwalain ang pagkakadiskubre ng casing ng .45 caliber sa insidente. Iginiit din ng defense ang posibilidad na ang baril na nakuha kay Antelo ang pumatay sa biktima, pero hindi umano ito katibayan na ang akusado ang kumalabit sa gatilyo. Nag-request din na magsagawa ng isa pang ballistic examination sa baril na nakuha kay Antelo at sa balang nakuha sa katawan ni Mansilla. Ang case number 3523 o ang murder case ni Pablo Federico Zanyug at Marcelo Alberto Cabrera. Ipinahayag ng public defense na ang balang nakuha sa katawan ni Cabrera ay hindi sufficient para papanagutin si Antelo sa insidente. Dahil meron di umanong 2 baril na ginamit sa crime scene na nag-lead sa pagkamatay ng 2 tao. Pinili rin di umano ng korte na panagutin si Antelo sa 2 krimen kahit na walang sapat na evidence laban dito. Idinagdag pa na walang ballistic correspondence sa kaso ni Pablo Zanyug, dahilan para hindi mailink si Antelo sa krimen. Ayon sa testimonya ng witness na nagngangalang Berta Cuelca Castillo, meron daw 2 taong tumakbo matapos mabaril ang biktima at posibleng merong 2 perpetrator na may tig-isang armas. Ito di umano ay valid serious error para ma-disqualify ang Judicial Act at para mapawalang sala ang defendant sa naturang kaso. Ayon pa sa masusing investigasyon na isinagawa ni Sub-Inspector Ojeda, Sergeant Forfaro, at Sub-Inspector Rodriguez sa mga tinamong injuries ng mga biktima, 6 dito ay galing sa 9mm pistol, habang ang 4 ay galing sa ibang uri ng armas. Meron ding 3 balang nakuha sa katawan ng mga biktima. Sinasabi ring ang naturang baril ay ginamit din sa krimen na tinuturong dahilan ng pagkamatay ni Santos Valeroso Vargas. Dininig din ng hukom ang case number 3507 o ang murder ni Santos Valeroso Vargas. Pinangunahan naman ni Argentine Federal Police, Gustavo Gauna at Martin de Cristobal ang investigasyon sa pagkamatay ni Vargas. Sa paggulong ng investigasyon, lumabas ang pangalang Marcelo Antelo, pero hindi nila matukoy kung kanino galing ang impormasyon, dahilan para hindi ito muling ma-question at ma-verify ang statement. Ang tanging impormasyon lamang na nakuha nila para matukoy ang perpetrator ay ang description na ibinigay ni Jacaralla. Iginiit ng defense na hindi ito sapat para panagutin ang akusado sa krimen. Ayon sa desisyon ni Honorable Judge Eduardo Rafael Rigi at Honorable Judge Mariano Borinsky, si Marcelo Alejandro Antelo ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Rodrigo Escura sa ilalim ng Article 80, Paragraph 7 ng Penal Code o Homicide Crime Clause. Pinaniwalaan ng mga hukom ang mga testimonya ni Eduardo Leal, Isauro Leal, Dixon Vladimir Lara Ramirez, at Victor Hugo Cruz Ramirez. Si Antelo rin ay sinabing responsable sa attempted murder kay Jorge Diaz de Armas dahil sa intensyon nitong pagnanakaw. Ito rin ay napatunayang nagkasala sa pag-atake kay Mario Quiero, kahit na di umano merong discrepancy sa testimonya ng mag-asawa. Ang katotohanang patuloy pa ring nagpaputok ng baril si Antelo nang makatakas ang biktima, ay sinasabing sapat ng evidence ng assault. Hindi naman daw questionable ang involvement ni Antelo sa assault kay Dario Romero. Sa kabila di umano na merong personal na galit si Mariana Villarreal sa akusado, hindi naman nagbago ni minsan ang statement ng ginang mula nang nakausap ito ni Police Officer Gustavo Gauna matapos nitong isugod ang biktima sa hospital, hanggang sa cross-examination na ginawa during trial. Pinuri din ng hukom ang lakas ng loob ni Villarreal na patuloy pa ring humarap sa korte sa kabila ng natanggap na banta sa buhay ng kanyang pamilya. Wala din duda ang mga hukom na si Marcelo Alejandro Antelo ang responsable sa pagkamatay ni Jorge Mansilla. Nagtugma rin ang investigasyon sa testimonyang ibinigay ng witness. Matibay din ang evidence laban dito nang magtugma ang ballistic ng balang nakuha
malapit sa walang buhay na katawan ng biktima, at sa baril na nakumpiska sa akusado. Napatunayan din na ang weapon ay ginamit sa murder ni Alberto Cabrera, ilang araw matapos ang krimen ni Jorge Mancilla at attempted murder kay Mario Quiero. Kahit din merong nakitang ibang bala sa katawan ni Pablo Zanyuk, bukod sa 9mm pistol. Ang tinamong injury, galing sa nabanggit na baril, ang sinasabing kumitil sa buhay ng lalaki. Wala din umanong duda na kayang-kayang tapusin ni Antelo ang buhay ng dalawang biktima, pero sa hindi malamang dahilan, pinahintulutan rin ito ang kasama na magpaputok. Ang pangyayari ay hindi nag-diminish ng responsibilidad ng lalaki sa dalawang krimen. Si Marcelo Alejandro Antelo ay napatunayang guilty sa murder ni na Rodrigo Escura, Jorge Mancilla, Marcelo Alberto Cabrera, at Pablo Federico Zanyuk. Ito rin ay napatunayang guilty sa illegal possession of firearms at nagkasala sa attempted murder kina Jorge Diaz Armas, Dario Romero, at Mario Quiero. Pinawalang sala naman ang akusado sa murder ni Santos Valeroso Vargas dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon pa sa hukom, ang method ng pagpatay ni Antelo ay brutal. Ang paiba-iba nitong modus operandi ay nagpahirap din sa mga otoridad para mailink sa kanya ang mga krimen. Ang nakakatakot na katotohanan di umano ay ang kawalan ng emotion o remorse ng akusado na nagpapakita ng posibilidad na pagkakaroon nito ng psychopathic tendencies. Inilarawan din si Marcelo Alejandro Antelo bilang cold na may detached demeanor na nagbibigay kilabot sa mga taong nakakasalamuha nito. Ang conviction ay ibinigay ni Judge Federico Salva ng 27th Oral Criminal Court noong September 7, 2012 matapos ang isang buwang pagdinig sa mga kaso. Nagsumiti rin ng appeal ang kampo ni Antelo na nakabase sa 2 grounds ayon sa Article 456 ng National Code of Criminal Procedure. Ang official defense ni Antelo at ang Attorney General ay nag-file din ng appeal in cassation. Ang cassation appeal ay isang legal remedy na nagpapahintulot sa higher court na reviewin ang desisyon ng lower courts para masigurado na ang batas ay maayos na naipatupad nang walang re-examination na isinasagawa. Iginiit nila na during court trial, sa ilalim ng formal arguments related sa panahon ng motion, ang constitutional review ng Article 14 ng Penal Code ay iniwasan. Itinala din ang pagtutol ng defense team sa decision, kung saan sinabing ang constitutionally prohibited penalty ay ipapatupad. Ito ay sinasabing merong material equivalent sa death penalty. Dinagdag pa na dapat na i-evaluate ng maayos ng korte ang constitutional penalty. Ayon sa provision ng Article 124660, kung saan nakalagay ang rehabilitative purpose ng prison sentence ng Article 18 ng National Constitution. Nakasaad din dito ang retributive expression para maging lehitimo ang mga penalties at ang International Human Rights Treaties na nagbabawal sa cruel, inhumane at degrading treatment sa mga convicted. Noong May 9, 2014, ang Third Chamber of the Federal Criminal Cassation Court ng City ng Buenos Aires na pinangungunahan ni Dr. Eduardo Rafael Rigi ay nagkaroon ng meeting para pag-usapan ang magiging judgment. Sa case number 16865 na merong chamber registry titled Marcelo Alejandro Antelo. Pinagtibay naman ng Kamara Federal de Cassation Penal ang unang verdict ni Marcelo Antelo noong June 4, 2014. Si Marcelo Alejandro Antelo ay nananatiling nakakulong sa federal prison sa Ezeiza, sa Buenos Aires, hindi rin ito eligible sa release o anumang parole. Ang kaso ay patuloy na nakakakuha ng retrospective attention sa media. Meron ding mga ginawang articles at podcast noong 2024 hanggang 2025 na nag-e-explore sa cultural resonance themes ng marginalization, addiction, at folk religion sa Argentinian society. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga moral implications ng mga kahilingan at ang psychology sa likod ng fascinasyong ito, maaari tayong makakuha ng mga valuable insights tungkol sa ating motivations para tayo ay magsikap na magkaroon ng fulfilling life, hindi sa pamamagitan ng magic, kundi sa pamamagitan ng sariling effort and wisdom. Dapat ding malinaw nating naunawaan na ang buhay ay hindi natin maaaring iasa na lamang sa wishes or prayers. Sa ating paniniwala ito ay maaring makatulong, pero sa realidad kailangan pa rin nating kumilos at magsumikap.